breaking news. Mga kababayan, grabe po itong pasabog ni Manong Chavit. Talagang hindi na uubusan ng banat. Lalong-lalo na po dito sa ICI at kay Martin Romualdez. Nako po mga kababayan, talagang nanggigigil at talagang si Manong Chavit galit na galit. Kasama po ng mga Marines, mga General na Scout Rangers. Talagang matindi po ang pasabog. Ganon din si Gregorio Honasan na talagang nagpaparamdam. Nagalit din po. At grabe ang sakit ng dibdib dahil po sa nangyayaring korupsyon kawatan sa ating gobyerno. Ngayon po, meron pong revelasyon si Manong Chavit na talaga namang sumambulat na mga akala mo dinamita na pinasabog mga kababayan eh. Galit na galit si Manong Chavit. Kilala niyo naman si Manong Chavit nung campaign. Talagang best friend ni BBM yan. Pero ngayon mga kababayan, parang BP Sara at BBM na sumabog, naghiwalay, halaka, mga kababayan. So eto na, binanatan rin ni Chavit Singson ang Blue Ribbon ni Ping Lacson na puro panghaharang, pagtatakip, Erwin Tulfo, Remulla. Anong ginagawa nyo? So ngayon po mga kababayan, talagang hindi na po napigilan ang damdamin ni Manong Chavit. At meron siyang sinasabi dito, nung nakaraan po talagang pasabog talaga ito eh. Galit na galit talaga. Tapos ngayon yung mastermind, gagawing state witness. Nako po, grabe. Only in the Philippines. Yung bossing na buhaya, gagawing star witness. Para makatulong daw sa ikakalutas ng investigasyon. Halaka, sino na ang number 1 bossing dito na kawatan? Grabe si Manong Chavit. Ito na po mga kababayan, talagang marami siyang revelasyon na hindi nyo pa naririnig. Dito lang po sa episode na ito. Kaya ito na po, magkape kayo at magtinapay ng pandesal habang nagkukwento siya ng mga revelasyon niya tungkol dito sa nangyayari sa ating bansa. Ito na ba mga kababayan? Ito na ba ang hudyat? Nako po, malalindol po ito. Grabe ang mga pasabog niya, nakakagulat na talagang pati balahibo ko tumatayo dito. Ito na po. With Karen Davila po, ito po. Wala daw punto, sabi nila. You can call now the regional director of Public Works and Highway. Wala daw po. Alam mo ito, Karen, puro diversionary tactic, blaming everybody. But if you want to, they can investigate me anytime kung tutulad to. Alam mo, diversionary tactic ginagawa. How come ni Diskaya nakakuha ng 31 billion in 3 years? Ngayon, sila, paborito nila sa Ilocos Norte, ang Diskaya and this mayor. Siya sabi ko lang, a leader should show your accountability, honesty, para pakita niya na malinis sila. Unahin ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, maski hindi flood control, imbestigahin nila lang sa Ilocos Sur. Ayan nga mga kababayan, ito po yung nagsisirculate sa social media. Kaya daw hindi pinapasok ng ICI at Blue Ribbon ang issue ng flood control sa Ilocos. Alam na, meron din palang kalokohan na tinatago ang Ilocos. Kita nyo naman, bakit walang nag-iimbestiga sa Ilocos? Kasi nga, balwarte ng mga bossing, halaka. Ayan ex-Ilocos Sur, Governor Chavit Singson. If magsabi ng totoo si Romualdez sa ICI, solved na, halaka. Sino ang bossing? Nako po, may naaamoy ang mga tao. Lagot si Saldico sa kasi Mimi M dito.
baka si Sandro Marcos madawit pa. Halaka, yari na mga kababayan. Ito na. So ibig sabihin, ligtas si Martin Romualdez dito. Walang kasalanan at inosente. Dahil po si Gutesa daw ay sinungaling. Hindi totoo. Dahil falsipikado daw ang dokumento. Halaka, mga kababayan, grabe na ito. Iba na talagang Pilipinas. Nag-a-upgrade. Nag-a-upgrade ng kasinungalingan. Halaka. But first, Ilocos Norte, para ipakita sa tao na talagang sincere ang presidente. Bakit nililampasan ng Ilocos Norte? Bakit basi sa Senate, nililampasan nila? So, divert lahat, blaming everybody. Chicken McDo tayo. Lunch, malaki. Ayun nga mga kababayan, ito pa yung kumakalat na circulate na pinag-uusapan. Kaya daw binulgar ni Mimi M itong mga corruption na ito. Isa lang daw itong pagda-divert para malinis ang pangalan niya, para hindi habulin ng taong bayan. So ngayon, ang nababakbakan si Saldico. So ang mangyayari niyan, si Saldico state witness, magtututuro na ngayon ng bossing dito. Nako, baka si Andres Bonifacio damay dito sa kasi Jose Rizal. Sila Mabini, baka dawit dito mga kababayan kasi inosente daw sila sino pang pagbibintangan dito? Grabe. Baka si Sigat Jose Rizal. Sila, yung mga bayani, baka magising sila, pagbintangan sila dito mga kababayan. Nako po. Alaka, ano na? Grabe ng Pilipinas. Upgraded talaga ang kasinungalingan. Yan pong sinasabi ng mga tao, mga kababayan ko. Lahat kasi tayo, masama ang loob. Nagdadalamhati. Naghahanap tayo ng hustisya, pero wala tayong masumpungan. Dahil pong ginagawa nila, talagang tinatago ang tunay na nangyari. Ginagawa nilang bobo mga Pilipino. Ginagawa nilang tanga. Grabe ng Pilipinas. Grabe ng mga nakaupo. Baka makarma kayo. Baka makarma kayo, mga bossing. Anong ginawa nyo sa Pilipino? Pinagnakawan nyo. Dinorobo nyo. Binulatlat nyo. Binuksan nyo. Ang pagiging mahirap ng mga Pilipino. Kaya pala wala kayong project. Wala man lang kayong naipatayong kahit isang poste ng Meralco. Puro pala ghost project ito. Diyos ko. Si Tatay Digong nun, napakarami. Tapos tinigil kaya pala. Tapos binulsa lang pala ng mga animal. Grabe, nakakagalit talaga mga kababayan. Lahat na ng testigo, sinabi na, nagsalita na, nagbigay. Ang sistema nila, Karit, so you will understand. Sila naglagay sa pondo ng kahit sa presidente lahat yan. Siya nagpagawa ng budget. Ang lagay na mula nung umupo si BBM, 545 billion, half a trillion ang flood control. Inumpisa nila yan pag upo pa lang hanggang ngayon. Hanggang di na mapigil yung mga kalukuhan, inunahan niya pero damay siya. Siya ang third biggest beneficiary as far as the sky is concerned. Number one, yung Occidental Mindoro. Number two, Bulacan, almost the same as Ilocos Norte. Nako po. Nabugbog na nila dalawa, Ilocos Norte, wala pa rin. Ang sinahinig ko lang, unahin nyo sila, unahin nyo kami, then tuloy-tuloy. Dahil sinasabi nila, nandun yung mag-ghost project. Kasi ipakita nila na wala doon, unahin nila. Now, nakita nila may mga ghost project, bakit hindi sila magdemanda? Ngayon, wala lang Senate hearing. Iba naman.
iniiba-iba nila para mapalayo si Presidente dyan. Ang style nila, binigyan si Diskaya, maraming project. Then yung mga koleksyon, bibigay sa mga public and highways officials. Public officials, dadaling kay Speaker at saka si Congressman Saldico. Then, dinadala na, nandun na sa tabi ng Malacanang, dineliver. Nako po. Pininto na. Sinisira pa kayo yung testigo. So, O yun nga mga kababayan, di ba? Sinabi po ni Sergeant Marin Orly Gutesa na yung bahay po ni Martin Romualdez ay malapit po sa Malacanang. Doon po nagdi-deliver ng mga basura na mali-maleta na bilyon-bilyon mga kababayan. So ngayon, sinasabi ni Tambaluslos ay inosente. Wala siyang kasalanan. Itong si Gutesa sinungaling. Dahil nga nameke ng affidavit itong salaysay na ito. Pati si Marcoleta, ginawang sinungaling. Ginawang planted daw si Marin Gutesa. Mga kababayan, kayo pong mag-react. Ang mga Marines po, mataas po ang respeto niyan. Sa batas, sa pagkatao, alangan naman anong mapapala ni Orly Gutesa kung magsisinungaling ito. O di ba mga kababayan, pinagtalunan po diyan sa Senado yan. Si Ping Lacson na walang alam, Tito Soto na walang alam, Erwin Tulfo walang alam na bending dalo. Abay, pinag-initan si Marcoleta at si Gutesa, sinabi na kaduda-duda ang mga kilos na sablay daw ito. Imbes na katigan nila ang salaysay ni Gutesa, pinag-initan yung salaysay niya na peke daw. Kaya sabi ng mga kababayan natin, ops, teka lang, tila meron ng pinagtatakpan ng blue ribbon, tapos ngayon, sinarado, binasura. Ngayon, ICI naman. Tapos tinatago ang nangyayari. Mukha ding may pinagtatakpan. Nako po mga kababayan. Malay ba natin kung anong pinag-uusapan nila? Tapos sabi ng ICI, ay wala pa kaming nakikita na makukulong. Tila inosente lahat. Ala ka, grabe ang Pilipinas. Only in the Philippines. Natatapalan talaga ang pera ang mga ito. Sabi ng mga nagkokomento. Yan ang sabi ng mga galit sa gobyerno na talagang magnanakaw ang mga nakaupong ito na pilit pinagtatakpan. Magkano ang tinapal sa mga kupal na ito na dorobo na mga tarantado. Yan ang sinasabi ng mga comment na galit na galit. So ngayon, ipinapaliwanag ni Chavit Singson ng Ilocos ay malaki ang flood control. Malaki ang nakuhang pera sa budget na ito. Na talagang malaking issue ito na hanggang ngayon hindi nawawala ang usapin. Tapos ngayon, ang ginagawa ni Erwin Tulfo, farm to market road. Kung ano-ano mga iniimbestigahan nila para i-divert nila yung init, galit ng tao para mawala. Oy, sasabihin ko sa inyo, hindi na mawawala ang isyong ito. Sinasabi ko sa inyo, galit kami sa inyo, galit ang taong bayan sa inyo. Mga kupal kayo, mga tarantado. Ay nako, nakaka-high blood eh. Kahit sino mga kababayan, kayo ba hindi kayo nagagalit? Hindi ba masama ang loob nyo? Deserve nilang mamura mga kababayan. Pwede lang magmura, mumurahin ko kayo kasama ng mga kababayan natin na nagrarally dyan eh. Ang dali kitain eh. Napakadali. Bakit nila dinadali lahat? Nandun nga. I-demanda nila. Binigay na kay Speaker. Alright. Go ahead. Do you want to finish your thoughts, sir? Ha? May tatapusin niyo po ba yung sinasabi ninyo? Yes. Binigay na ang pera kay Speaker.
according to the witness. Tapos sinara na, wala na. Sinisiraan pa yung witness. Yun ang trabaho nila ngayon kung paano siraan yung mga nagwi-witness to discourage yung mga witnesses. Paano umabot sa mga diskaya yun kung wala silang contact sa Malacanang? Stop. So yan mga kababayan, ngayon po magbabasa tayo ng mga saloobin ng mga taong bayan. Ano po ang kanilang sinasabi dito? Ito po, para makita nyo kung ano yung mga sinasabi ng tao. Ayan mga kababayan. Oh, patapos na terminology ni Bobo M. Wala nang nagawang maganda para sa weak leader talaga. Bata pa lang naririnig ko ng pangalan nito. Masama siyang tao based sa kwento ng parents ko. Hirap intindihin ang pinagsasabi. Tapos si ano pa? Si Chavit Singson pang masama ngayon. Nagsasabi lang ng totoo. Oh, you are a seasoned politician blaming everybody except yourself. Oh. Ayan mga kababayan. Si Chavit Singson pang masama. Ganito yung mga bobo na naniniwala, ninakawan na po ng idolin, ninakawan na, ginawa ng patay gutom ang mga loyalistang ito na naniniwala, idol pa rin nila ang mga ito. Nagnakaw na ng bilyon-bilyon, idol pa rin nila. Tignan nyo. Imbes na habulin ng mga may sala, pinagtatanggol pa nila. Grabe naman ang mga ito, mga kababayan ko. Ang tindi ng mga ito. Ang tindi ng mga pagmumuka, ng mga kakapalan ng muka. Pinagnakawan na idol pa rin nyo. Grabe naman kayo. Kaya nyo pa bang ipagtanggol ito, mga kababayan? Kaya nyo pa bang ipagtanggol? Binuksan nga ang issue ng corruption, wala namang nangyayari. Wala namang napaparusahan. Wala namang nakukulong. Puro pagtatakip. O nakita nyo ang blue ribbon. Mula nung inagaw nilang posisyon kay Marcoleta bilang chairman, ang pumalit, mga tanga, mga walang alam sa batas. Simpleng preamble, hindi alam i-interpret. Nagpapaano pa sa mga legal luminary nila. Hindi sila manalo kay Marcoleta. Tignan nyo po mga kababayan, ang kasinungalingan ng ginagawa nila. Magagalit talaga kayo. Kahit sino po. Kahit batang sanggol, galit sa inyo. Kita nyo po mga kababayan, utang ng Pilipinas 17 trillion, tapos trillion pa ang kinorap. Grabe mga politikong ito mga kababayan, nakakasama ng loob. Kaya yung mga retired general, pati si Honasan na leader ng Guardians, yung mga military personnel, galit na. Tapos ang AFP pa, meron pang corruption na 15 billion sa TICAS na project na ito. Kaya daw tahimik, nasapalan ang bunganga ng pera. Ay nako, yan ang sinasabi ng mga komento. Nakakagalit po. Kung totoo ito, ay kukupal nyo, ang kakapal ng mukha nyo. Tinatanggi bakit nalaman ng Senado na merong mga isyong ganito, tapos may video pa na nag-uusap ang mga general kasama ni Saldico, ni Tambaluslos. Pinag-uusapan yung BICAM kung magkano ang ibibigay sa AFP. 15 billion po nasa social media yan. Pinakita na natin yan. Sasabihin, walang kasalanan, inosente. Si Gutesa hindi kilala, sinungaling. Naku po mga kababayan, only in the Philippines. Gagawing state witness yung mastermind. Grabe na. Kakasuka. Nagkaroon ng project na gano'ng kalaki, mga Diskaya. 31 billion ang project ng Diskaya. Kung wala silang contact. So yun ang binagyan, yun ang nagbigay naman sa mga contractors and subcontractors. Sila nagkolekta, dinala sa mga officials ng Public Road and Highways. Sila naman nag-deliver
Speaker Martin Romualdez, according to the witness, Now, saka sa Sandy ko. okay. Now, deliver nila sa Tagino Malacanang, wala na. Binago na lahat. All right. Now, okay, Governor, do you have any proof linking, number one, attacks against you to Malacanang? Because you're stating 2 points. What you're stating here is, in effect, this is a diversionary tactic to Yes. attack you by destroying Yes. you with the unfinished bypass road. But the Yes. truth of the matter, if we go to the project, it is unfinished. At sa Pilis, walang pondo eh. Okay. Walang pondo. I'm willing to go to you. Mas hindi ako included doon. Takulong niyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Okay, now do you Now, have any the proof? ICI, I dare the ICI to go to Ilocos Norte. Then, doon sa sinasabi nila na project ng sa truck, lahat imbisigan nila. I'm very sure Okay. makakalukuhan yung puro panira yung sinasabi nila 517 billion. Okay. Wala yun. Kung meron ba lang yun, matagal na namin natapos yung bypass road. All right. So I think you're giving out many points here, but do you have any proof of link to Malacanang? Ang scam, problema ngayon, ang problema natin, not only public works and highway, napakarami. Ngayon, pupunta na sa iba, hindi na matatapos to. Flood control, nandiyan na yan, aliwanag. Tapusin natin yan. Hindi na matatapos ito kung lilipat nyo sa ibang anomaly. For 4 out of 5 Pinoys, So yan mga kababayan, pati si Chavit Singson galit na dito. Naku po mga kababayan ko, matindi po ito. Talagang galit na ang taong bayan. Talaga naman. Kayo ho ba, hindi kayo nagagalit? Diba? Galit na eh. O tignan nyo po ito. Martin Romualdez humarap sa ICI. Matindi. Sasabihin, inosente daw, halaka. Ayun, ito sabi, ICI, wala pang kakasuhan. Nako po, ito nang matindi. Ang sabi niya, nung tanongin, Mga kababayan, ito yung ICI. Hanggang ngayon, wala pa daw kakasuhan. Puro inosente daw. Nako po, mga kababayan ko. Kasi nga ayaw nyong buksan sa publiko ang pag-iimbestiga. Malay namin kung anong ginagawa nyo. Baka mamaya nagkakaabutan na kayo. Sinungal-ngalan na mga bunganga nyo ng bilyones. Kaya sinasabi nyo walang makasuhan. Nako po, eto na. ang sabi niya, nung tanungin, sino na ho ba ang Asurin ito, si Asurin ito. Asurin, oo. Oo, okay. Oo. Sino na po ba makakasuhan natin? Ang sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Nakikita, wala nakita. Nakita niya ng personal o baka naman... Ibig sabihin, wala pang makakasuhan na opisyal ng gobyerno, opisyal ng gobyerno. Ba, teka. Oh. At ang sabi niya, kasi tayo, Ayan mga kababayan, ang sabi, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampaan ng kaso. Hala ka. Grabe na ito mga kababayan. Sino nang kakasuhan nyo? Mga ibon? Mga aso't pusa sa kalye ang kakasuhan nyo? Baka si Jose Rizal magising nang masampal kayo ng katotohanan. Magising itong si Miriam Defensor Santiago pag sasampaling kayo. Naku, sana magising itong si Senator Miriam Defensor Santiago nang masampal kayo ng katotohanan. from top to bottom at from bottom to pataas Oo. dito muna tayo sa mga kontraktor, tapos DPWD, tapos sa ano na. So sa ngayon daw, wala pang makakasuhan na official na gobyerno. Sa kanyang pananaw, ha? Oo. Wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Nako.
kabila nung napakarami nag-investigate, wala pang... Oo. Grabe. Kaya ang sabi ni... Mesot naman pala. Pakinggan na lang natin. Yeah, Pakinggan natin. General Asurin, sir, ano masasabi nga ninyo? Now, wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is dun sa babae, dun sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Napakinggan nyo? Sabi ng isa ring na ito. Siyempre, hawak nila, wala pang makakasuhan sa flood control, wala pa kaming nakikita. Ang dami ng itinuro, pero mga inosente daw. Grabe na mga kababayan. Kompleto na ang mga miyembro ng ICI, pero anong nangyari? Walang nangyayari. Nabusalan ng pera ang mga bibig. Pinuno ng pera ang mga bulsa. Yan ang sinasabi ng mga komento. Yan po yung mga taong bayan na galit na naghahanap ng hustisya. Wala pa hanggang ngayon, ang tagal na. Ang dami nang itinuro pero inosente. Diyos ko, what happened in the Philippines? Grabing pagkakurap ng mga ito hanggang ngayon wala pang nakukulong. Kasi nga palihim kayo na nag-iimbestiga. Subukan nyong i-live yan. Nang mapabilis yan. Huhusga ang taong bayan kung totoo o hindi ang mga sinasabi nila. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sinuro yung mga makakasuhan sir, wala pa ng report sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensyang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. Si Gutesa nga, hindi nyo pinapakinggan eh. Unasan ang ebidensya na sinasabi nyo. Sinabi na nandyan ang mga witness. Ano ginagawa nyo? Iba ka naman talaga na meron nakabusal sa bibig nyo ng mga pera. Kaya sabi nyo wala pang nakikitang makakasuhan. Grabe mga kababayan ng Pilipinas. History na talagang yung pagnanakaw, yung greediness ay talagang malademonyo ang mga kaluluwa. Grabeng pahirap sa mga Pilipino. Grabeng ginawa nilang kawatan. Pagnanakaw na ito. Talagang manggigigil kayo mga kababayan ko So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman, it will be evidence-based. Yan ang sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyong i-live stream ang inyong investigasyon. Diba? So kung sila pala tatanungin, parang wala pang personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensya na kukuha. Paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago nyo yung hearing ninyo. Halimbawa, Jen. Ito lang. Ang advantage ng open ang hearing. Dinidiscuss sila. Ito po ang ganyan-ganyan. Ano ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito-ganyan kung nanonood ang tao, Jen, at yung isang nakakapanood doon, alam yung, nandun ako. Nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako? Nandun ako. Kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Alam nyo mga kababayan, totoo yun. Pag ginawa lang na live ito, maraming makaka-relate dito. Halimbawa, nasa palengke ako. Napanood ko ang ginagawa ng ICI. Tapos yung mga dumaan pala na mga van, mga sasakyan, punong-puno ng maleta, nakita ko. Halimbawa lang, sasabihin ko, ito pala yung mga pera na ito. Dumaan ako sa Forbes Park, nakita ko sila. Maaaring ganun ngayon, tinatago, walay. Ginagawang tanga, bobo mga Pilipino. Ganyan po ginagawa ng ICI. Hay nako mga kababayan. Kasi nga, sikreto ang investigasyon. Anong klaseng pag-iimbestiga ito? Hoy, wala na tayo sa lumang panahon
Nasa digital na tayo. Ano yun, para itago ang katotohanan? Kita nyo naman, itong dalawang host na ito, tama ang kanilang mga sinasabi. Nako po. Akala ko kasi nagkataon, nandun ako. Ay sapagkat palihim. Hindi ho kayo matulungan ng mga mamamayan. Ano bang tinatago nyo, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Kasi kayo-kayo lang. Hindi ba? Wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban sa mga personalidad, Nelson? Yes! So, yan po ang balita, mga kababayan. So, ngayon, ano bang sinasabi ng mga kababayan natin na taong bayan na galit na galit? Nung andun ka na sa ayaw sa nga balita, nakakasuka na sobra. Inutil lang din pala ang ICI na gaya ng presidenteng napaka-inutil din. Jong-ina niya. Grabe naman yan. Jong-ina. Kim Jong-ul ina niya. Grabe. Bobo yan, aso ni bangag yan. Halaka. Ayaw ng transparency. Paano yung nag-iimbestiga kasama sa anomalya? Parang jinggoy nga yan sita ng sita kasama rin pala. Halaka. O yes to his. Grabe, what a waste of resources and taxpayers' money. Wala naman nangyayari sa kisang flood control. Project na yan at korupsyon hanggang hindi nagbabago ang Pangulo. Tapos 2028 yan, yari. Palabas lang yan ng admin. Dapat people power, dapat halaka. Grabe mga kababayan ang mga nangyayari ngayon. Ang tindi ng mga Marcos tuta, moro-moron din yan. That is hopeless. Ang dami namang yayaman taga ICI, alaka. Mauna pa kasuhan si Kong Barsaga na pumupuna sa gobyerno kaysa sa magnanakaw billions, alaka. Moro-moro lang kasi ang ICI. Hay nako AF, kailan kayo magigising sa pagkakatulog? Yari mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Na hanggat ang ICI na bulok na ito, na may tinatagong anomalya, na kinukupkup ang mga animal, na mga koruptor, na mga buhaya, wala pong mangyayari sa ginagawang investigasyon kung hindi ilalahad ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga, ay magiging moro-moro po ito. Magagalit ng magagalit ang mga Pilipino sa ginagawa nyo. Naku po mga kababayan, high blood na mga Pilipino sa nangyayaring ito hanggang ngayon. Sabi ni Manang Claire, antay-antay lang, may makakasuhan din pagpatay na ang kabayo. Aanhin mo ang damo pagpatay na ang kabayo, Manang Claire. Inutil ka din. Sabi ni Micro Astral, inutil ka, Manang Claire, bobo ka, halaka. Isa ka ring vlogger na walang alam. Bumaba ka na, mag-resign ka na. Sayang ang pera na binabayad sa'yo. Tuta ka rin ng buhaya, halaka. Grabing mga komento mga kababayan. Sabi ni Juan Culas, Gobernador Silio ng Espanya, Quiapo. Grabe, galit na galit. Kaya tignan nyo si Chavit Singson. Dating best friend niya ni Mimi M. Pero nung nangyari, mga kababayan, wala. O, anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo po? Basura. Binasura ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, basura din ang ICI. Kasi nga, bistado na halatang moro-moro ang kanilang ginagawa para pagtakpan ang katotohanan. Mula nung si Marcoleta tinanggal sa Blue Ribbon Committee, nagkalit-letse na ang ginagawang investigasyon, nawala ang tiwala ng taong bayan sa ginagawa nilang pag-iimbestiga. Dahil pagtatakpan lang nila ang mga kumpare, kaibigan, kumpadre, dahil nasapalan ng pera ang mga ito. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Kita nyo naman, ang ombudsman, hawak nila. Ang tinutugis, si Sara Duterte, yung SALN.
yung Parmali. Pero yung flood control, na wala na po. Binasura na talaga ng mga honghang, na mga school bukol na bulagaan, na talagang ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino. Diba mga kababayan? Yan lamang po. Pa-like po, pa-share po, at pa-subscribe. Salamat po.